Yo, mga Japorms, it's your boy, Jerome Forma. At welcome ulit sa aking Collectibles channel. Alright, pangalawang video natin for this series ng back-to-back unboxing and review videos na. So, nabanggit ko na sa John Wick, none other than Mayfex number, saan ang number na to? 216. Nightfall series na DC Comics, si Bane mismo. So, comics, no, art, Bane. So, makita nyo na lang din kung mapagkukumpara nyo yung at least si Wick sa video, the other video, kung makita nyo naman doon pagdating na dito sa mas malaki talaga siya, matangkad. Try na lang din natin ikumpara sa mga ibang boxes later sa package part, pero pag nakita nyo ito talaga yung magiging, I think, yun, parang nababanggit din sa international group na starter figure ni Mayfex na talagang larger scale, maliban kasi meron naman talaga silang unang nilabas, which si yung Hulkbuster. I don't know, parang early first 20 figures at max 50. So yun naman kasi talaga, although wala ako, hindi pa na nakakita in person, pero I think mas malaki pa yun dito. Baka pumalo yun ng, alam ko, parang 8 inches, 9 inches yung figure na yun. Pero kumaga super special siya. Ito, in a sense, parang special na rin since maging starter siya, pero ito siguro ngayon maging hudyat na kapag sa actual mga physical na figure, I mean may physical na detalye ng figure kumpara sa mga normal nila, which ngayon, di ba, pag nire-release 6-inch figure nga to, so kumbaga pag 6-inch yung figure, parang nasa normal na height yon, at least pag yung bio nga ng character, or pag sa ating totoong height ng real world is parang mga siguro lampas mga 5'6", ganyan, naglalaro sa 5'6" to 6-footer. Tapos kapag ganito si Bane, chinek ko na kasi, no, so sa mismong fandom ng Wiki, si Bane ay 6'8", so sobrang tangkad niya. Tapos parang si Bruce Wayne, mas naalala ko to kasi sinearch ko to kanina lang ngayong araw, no, at least bago mag-review. Pero yung Night Crusader Batman na Bruce Wayne dito sa series na to, around 6'2" lang siya. So ganun siya dapat, kumbaga, pag sa totoong buhay, 'di ba, kitang-kita mo yung tangkad ng pulgada, no. So ngayon si Bane, ginawa nga nilang halos makatotohanan yung magiging scaling niya against other Mayfex figures na pag yun nga, by physical appearance or details nga nila, ano man tawag sa physical, iba sa yung height sa totoo, pag kinumpara sa kapwa Mayfex figures, o lalo na sa series na to, yung si Azrael na and si Night Crusader Batman na Bruce Wayne, is mas matangkad talaga siya, no? So ayan, kaya excited din ako sobrang. Ito nga talaga, pag lalo na madami-dami nga kayong Mayfex, or at least yung usual nyo, kasi yung usual na Mayfex nga talaga, yung box niya, and yung figures niya, talagang pare-pares yung box, dimensions, pero yung figures parang wala naman masyadong maliit Ang siguro yung mas pinakamaliit na meron din ako is si Wolvie, yung Comic 096, parang mababa pa siya sa 6-inch, pero usual na nasa 6 to 6.5, no. Ito talaga malaki. So yan, medyo disclaimer lang din mamaya sa pagko-compare na part, para kahit si Batman na lang, yung Night Crusader Batman, yung at least ka-series na ito, yung pagkumparahan natin pag sa Mayfex din, ilalabas natin yung medyo malalaking scales nga, mainly or mas marami kapag dating sa SHF, kasi sa SHF marami na silang malalaking nilalabas like katulad ng na-review ko na si 2099 ng yung movie adaptation na part 2 na Across the Spider-Verse na Miles Morales, yung matangkad yun, nasa 7-inch yun Maglabas din tayo ng Storm Collectibles, then basta may mga matatangkad, no. So yun, ano pa bang mabanggit dito? So ayun talaga, exciting. Sana lalo nga diba ngayon July last week magkakaroon ng Medicom exhibition. So pag sa mga ganun naglalabas sila, at least sculpted na and ready for pre-order na Mayfex figures. Then kahit may prototype, kumbaga nagsho-showcase sila doon ng mga susunod na mga products for sale. And ayun, kumbaga ito nga maging Kickstarter. So last year napakita na to prior pa sa pre-order niya. Ako sa info ko noon, parang chine-check ng mga nerds o parang mga hardcore fans kung paano nga parang mas malaki ba talaga si Bane, pero hindi talaga malaan dun sa mga sa pictures o sa videos Pero ngayon, totoo talaga, mas malaki talaga siya. Okay? Feeling ko pa pumalo pa nga ng 7.5 inches to
Pero lalo pag na-check mo sa PKN, sobrang laki rin talaga nga niya. Papalo ng 7.5 to mga Japanese. But we'll see mamaya sa actual. Ano pa bang info na pwedeng mabigay? O, yun lang naman. Talagang maganda mabuksan na rin natin para magamay mo yung magamay ko din. Makita niyo kung paano ko ginagamay yung pinakalaki niya once hawak ng Nvidia ko ngayon na may hand comparison sa kamay ko. At least. Okay, so simulan natin mag-unbox. Yo. Let's go. Ang una kahit ako, kumbaga kung may Hulkbuster naman kayo siguro pagkumparahin nyo rin, baka wala na masyado yung hype niya. Pero ako, una kasi wala akong Hulkbuster, so ito ngayon. Makahawak ako ng ever first large scale Mafex figure. Okay. Okay, nakadikit yung tape sa yung tape na may isang end no stand nakadikit sa back. Ayan. Pero ayan, yung style niya medyo malundo din siya or ano kasi siguro nahil or dahil nga naka yung tape. Pero pares lang din kung ma-check niyo yung ano natin, Night Crusader Batman, gano'n lang din. So, plain na lang siya. Ayan na lang, plain na. No? Tago na natin yung box, mamaya na lang itutok. Okay. Gusto ko na lang talaga nito makita. Okay. Pero, tabi lang natin din yung authenticator. Plastic, tupi na siya. Parang, ewan ko, medyo wasak siya mga Japanese. Itutok na lang natin mamaya sana, tapos medyo tupi rin to. Anyway, masyado, ano lang naman yan. Hindi na masyado importante yan. At least yung dikit ng tape dito ko yung dikit. Tapos, ganyan na lang siya. Ito na lang muna yung stand. Alright. Ito nga, naalala ko nga rin yung mga nakapagbukas na. Ang dami niyang protective plastics. Hindi ko na muna pala tanggalin ngayon para mapakita ko pa rin mamaya sa pagtutok. Pero, tingnan natin. Sobrang laki. Ano na nga siya. Parang yung mga higante ng SHF din. Pero hindi kalakihan naman. Hindi kalakihan. Pero sa normal nga ni Mafex, malaki na talaga siya. Laki yung boink. Ito ng problema. Hindi rin masyadong mataya. Hindi ko pa naayos yung forma. Ayan siya. Laki. Yung kamay medyo pihit. Pero sobrang laki. Tapos at least yung legs yung medyo pag sa akin ng kopya ko medyo loose, malus to. So okay lang din naman. Ang pinaka mo naman kasi hindi naman to bale-bale mag-post post. Mas okay pa nga ngayon parang loose kasi yung iba naman ayaw din masyadong tight. Etong kopya na at least yung kopya ko may separate plastic nga pala tong parang niya din. Sa may siya metal tube siya Okay. Tapos, simplihan lang talaga to kamay tsaka extra faceplate lang talaga yung accessories na ito. Ang habol mo nga talaga yung puno naman ng skill. Tapos, okay. Ito, ko. Plastic pa rin. Kasi, solid. Hindi katulad ng, kung pagkukumparan nga natin ng Storm Collectibles, yung Libdeb. Parang in-expect ko baka matigas Pero, hindi. Okay. Sige, yun na lang muna. Tutok tayo sa clamshell and sa box. Alright, so, pag sa box, yan yung harap. Okay, maganda pa rin yung Batman kung familiar naman kayo. So, Art Meeting, DC, Medicom, Authenticator, siguro at least mga ganito pa rin yung old time. Sa taas, din yung icon pa rin lang or logo ng Batman Nightfall series. Okay, baba, ito na lang, daanan lang din natin. So, hologram sticker, Authenticator. Unahin natin yung kanan. Sa kanan yung, pag yung vertical art ay yung ito. Yan. Left, yung naka-horizontal art, nandito rin yung another new authenticator hologram sticker. And then likod. So, sa likod, ganito na lang. Medyo iniwasan ko nga rin yung ilaw para hindi ipaling pa natin. Okay, so, ganyan lang naman siya mga Japanese. Alright, pag dito sa shell, so, yan na siya. Kasi isang level lang ng plastic layer ng shell. Then, na agad yung stand sa likod. So, the figure itself, then may ito na yung faceplate, bali plate to mga Japanese, hindi mismong head kasi natatanggal na lang yung nasa default. Okay, kakabit mo siya, i-demo na lang natin mamaya syempre for the details. Then, or, ayun yan, tama, i-demo or pakita. Then, 1, 2, 3, 4, 5 sets ng kamay. Ayun lang naman siya, mabilis na. Mali yung ginagawa ko ng mga nakaraan. Hindi ko na to
masyado ituto kasi nadaanan naman yan natin sa accessories part. So, ito medyo na-UP yung akin, parang angat eh, nakita nyo na angat siya eh. Pero ganyan na lang din siya kapag iwasan natin yung ilaw. Kapag naka-shell. Then, yung plastic, kung magkatakin natin ngayon, hindi na ako mag-cut. At least may protective plastic siya na anti-paint rub sa almost lahat ng limbs yung mismo parang sa mismong part ng galamay. So meron isa sa ulo, hindi ano na yung masyadong mataas, mababa pala yung camera na, tapos dalawa sa balikat, protektado si Bane saka mismong dalawang balikat kilikili, tapos isa sa upper torso, isa rin sa lower torso, tapos or nakaikot ba to, parang tama din, hindi naman talagang, or harap, meron pa atang pang likod, ibang piece din natin, mga plastic dito sa likod, sa harap. That's mismong dito sa legs, hindi ko muna tinatanggal, mamaya ko natanggalin to. Pero yan yung details na ito kapag sa package. Sa details or highlights natin, tatlong bagay mabanggit ko siguro dito. Which, naman, yung unang dalawa, siguro, yun yung pinakadagdag info, more on kapag sa review. Una, siguro yung na lang, ginawa ko ay, itong effect nung, ano bang tawag pag sa ganito? Basta diba parang wire siya, metal wire, or parang, at least, tubo, na, hindi ko nga kasi alam din yung bakit anong ginagawa na ito para kay Bane. Pero sa mismong figure, mga Japorms, as kanina nakita nyo diba na may plastic sa leeg dito, at least para sa anti-paint rub. Parang gusto ko nga na tinatanggal siya, hindi pinupunit yung para magka-loose ends, so magka-cut ends. Ang nangyari, kinailangan ko tanggalin yung ulo. So parang pagkatanggal ko ng ulo, para maganda yung pagkatanggal ng protective plastic, ay nagulat ako na parang medyo napatigil ako. Like, parang i-demo ko ngayon, at least dito, na hindi ko akalain, syempre parang bagong-bago, no, na pinatanggal ko lang yung plastic, hindi ko masyado natitigan. Parang pagtanggalin natin yung ulo, ayan, nakita nyo, umangat yung kamay kasi connected siya dito. Ayan, kita-kita nyo, diba? Ganun na naman. Napansin ko, ibig sabihin, hindi ko na chinecheck pero one piece talaga tong yung ulo na to, yung at least yung back part, tapos connected sa kamay. So, ayan, nakita nyo na. So, diretso siyang ganon. Medyo may factor ng hindi magandang laruin pagtanggal-tanggal ng ulo kung tatanggalin man. Kasi nga, yun, nakita niya na isang piece siya. So, kabit lang natin muna ulit. Ayan. So, ganun siya. Ingat kasi ibig sabihin, prone siya maputol, or at least dito mapigtal nyo kung saang part man. Pero, yun yung review dito, no? Then, connected na lang so yun yung first na lang. So, mabanggit ko. Apart sa magiging parang sculpting overall, which kasunod na natin mamaya. Second na lang din, ayun na nga. So, ibig sabihin, yung gantong style nga niya, which, mapapakita naman natin mamaya sa accessories yung extra faceplate. Pero, ide-demo ko na lang yung, ayun na nga, yung extra na muka ay faceplate lang. Ibig sabihin, natatanggal lang yung term kasi parang plate, di ba? Kumbaga, etong parang nagiging maskara lang yung, talagang maskara dating nung accessories na extra. Which ide-demo ko, kumbaga, yun nga, kasi ang style niya ay tanggalin lang yung maskara, therefore, dapat hindi natanggalin yung ulo. Though, jointed pa rin, yung nakita nyo yun sa leg kanina, para lang magalaw yung ulo, no? Pero, by mismong parang kung may manual man to or talagang paglalaro, dapat hindi siya intended tanggalin kasi nga prone baka mabali natin tong tubo style na to basta yung metal. So, sa pagtanggal ng ulo, info lang, mas maganda gamitin, parang hilahin nyo siya mula from baba kasi para sobrang tigas din talaga ng maganda na sobrang masikip na kahit pa paano. Kasi ayun, ito rin, nare-reklamo ng iba, though daanan lang natin sa scalp mamaya na, ayun nga, meron siyang na cut ends. So, kumbaga hindi totally
parang isang diretso kasi nga ang ulo ay yung extra accessories ay plate lang. So pag dito, yun yung isang disadvantage nito para sa mga sobrang aesthetic, pero kasi ganun nga intended dahil nangyari sa ano nila to, sa style nila na ganito. Okay. So babalik pagdating nga dito sa sa faceplate, ang diskarte masyadong mahigpit din talaga kahit kumbaga ako nga hindi na pasmado, nahirapan ako magtanggal nung una. Pero like na kaya syempre medyo nalaro-laro ko na parang pangatlo, pang-apat na beses ko to matatanggal, medyo maluwag na. Pero sa umpisa, maganda hilahin niya sa baba onte. Tapos kahit nga medyo lumag na nga siya. So ganun yung style ng pagtanggal niya kasi from galing dito sa taas, tas baka pasmado kayo, madulas lang kayo, hindi na talaga masyadong mabuksan. Pero yan siya, then ganito siya i-consist ng lock. So medyo nakatungo yung pero ayan, nakikita, malinaw pa rin naman kita ko na tatlong pins, so medyo dalawang maliit dito, malaki doon. So ganyan din i-consist yung kumbaga yung mismong mascara niya. So mamaya yung ipapakita na lang natin yung extra faceplate as mabilis na pag-show. Okay, so yan yung para sa pangalawang highlight natin na talagang faceplate lang siya, hindi siya extra head sculpt. Tapos ayan nga, may kumbaga kitang-kita mo yung ends nung may pinakalinya kasi nga hindi na yan magiging parang seamless, kumbaga seamless, hindi siya seamless dahil natatanggal nga din yung and intended siya para doon, therefore hindi siya buong pag sa mga ma-aesthetics nga, ma-visuals ay hindi yun okay, pero which is yun yung pinaka-disadvantage na ginawa dito sa style na ito. Okay. Pangatlo na lang is ibanggitin din natin talaga yung height, or kahit siguro muna yung parang ngayon yung dahil tinangkaran nila to, okay, ibig sabihin mas malapad din talaga. Kapag I think hindi ko naman i-demo mamaya kasi ika-cut ko to dahil pinaka-highlight natin yung cut, pero sa usual niya syempre lumapad din talaga to and kumapal sa usual Mayflex dahil tinangkaran. Pero yun yung maganda rin dito, kung banggitin ko na lang muna yun na talagang lumapad siya and kumapal. Okay? Pero nga magkakat ako kasi ang pinaka gusto kong banggitin dito as yun nga para sa part ng height na highlights or details natin, which may pagkukumparahan tayong dalawang figure kapwa Mayflex, no? So kumbaga ikat ko na muna. Yan. So ito, i-highlight natin nga yung height now na, though mamaya may comparison din naman tayo and hindi natin isama tong dalawang to. Pero sa XP ko kasi and knowledge pagdating sa lahat-lahat ng figures ni Mayflex, well, at least yung meron ako pag sa karamihan ng collectors ay dito sila top 2 na frustrated sa alam ko, or basta leading tong dalawang to kasi nga pag sa mismong physical characteristic nila or yun nga details, etong si Bane kasi yun nga, nabanggit ko na ba kanina sa intro, pero nauna kong i-record yung height, no, para mababanggit ko rin doon na around 6'11 ba siya, 6'10. Si Thor parang 6'7. Tapos itong si Venom, hindi lang ako masyadong sure kasi hindi naman nga tayo total nerd ng comics, parang kung tumatangkad ba talaga siya or even parang animated na mga palabas about Venom. Pero may idea tayo pagdating dun sa di ba, sa live adaptation ni Sony na from Eddie Brock, pag talaga nagtatransform to Venom, tumatangkad din talaga, lumalaki, given na yung symbiote ay nagdadagdag ng height sa kanya. Sabihin na lang din natin parang safe na dapat kasi tangkad dyan ni Thor, or at least mga 6'5", to the point na yung scaling dapat ganito kataas kasi nga pag kumpara mo sa kapwa other Mayflex, tapos yung ganun ngang physical characteristics ng ibang figures na nasa 6-footer lang, dapat matangkad nga sila. Eto nga, frustrated tuloy yung iba to the point na minomodify nila yan, yung etong lower torso joint, pati yung upper torso joint, pati sa leeg, parang nagko-custom sila na medyo humaba para lang tumangkad ng ilang pulgada, same kay Thor. Ayan na nga, so ngayon tuloy parang naisip ko din na hindi malabo siguro na gumawa sila at least ng Venom na version 2 na scaling na ni Bane.
malabo kay Thor kasi pag info lang dito kay Thor, kahit etong comics na to na last year pa na-release, around March to May, June, nagkalat pa to kahit sa job sites Japan sites, so ibig sabihin matumal pag si Thor although kahit yung Endgame Thor, meron pa rin talaga sa maraming kahit Pinoy market, pero yung Infinity War so far naman ubos, medyo maganda talaga yung figure na yan, pero yung etong Endgame Thor and comics hindi so baka hindi nila gawan to sa tingin ko, pero kay Venom laging sold out to kaya hindi, kung sales lang ang usapan, 99% sure pwedeng gawa ng version 2 na Venom. Comics pa rin siguro. Well, kahit mas maganda kasi comics na yung gantong forma, pero okay din naman kung gagawa nila kay yung Tom Hardy Sony version, tapos ganito ang scale kay Bane dahil yun nga parang kung Mayfex to Mayfex na pagtatabi, tas comparison ng height, dapat talaga relatively mas lamang ng height etong dalawang to. Pero ayun, so kumpara lang talaga natin, and ito kumagawa, hindi kasi ako nagma-modify, no? Hindi ako nagko-custom, ganyan talaga siya. Itong dalawa kaliit kumpara kay Bane, okay? Pero yun, itong good news nga naman ito na ibig sabihin in the future, yung mga dapat ganito lang ang mga malalaking scale compared sa other characters ay hindi na siya totally imposible dahil nagawa na nga nila kay Bane. And on the top of my head, parang unang-unang darating sa isip ko, ayun nga, as more on Marvel fan, na hindi pa released, then within na line na naman nila, nabibigay na nila ng series ni Mayfex, ay syempre yung comics na Hulk, no? So si Hulk pa nga, 9-footer yun, alam ko by physical bio or characteristics. So at least naman dapat ganito rin, lalo na kay Bane. So si Bane na pagkumpara mo na 6'10 lang, dapat walang mas pa siya ng 1 foot si Hulk, pero kahit ganito siya lang kalaki sana. So yun, kaya siguro din hina-hold back pa nila yun, never pa sila naglabas ng ano, diba? So wala pa tayong listing ng Hulk. Most likely pinaplano rin ni Medicom na ganito na malaking scale na nga talaga siya. Then yan, info lang din or input, siguro second naman sa akin sa isip ko na dapat ganitong scaling din is comics na Sabretooth. So, yun din, sobrang cool nun pag talaga nalabas nila na ganito kalaki kay Bane, given na ang angas din talaga ng ng mismong style ni Sabretooth na comic. So, then X-Men, naman yun line, madami na tayong X-Men. So, kumbaga, nasimulan na hindi na yun totally rin imposible. Hintay-hintay na lang tayo na lumabas yun. Yan, parang saktong, umaasa and magawa yun. Pero, basta yung mismong scaling na ganitong malaki, hindi na tayo totally mapofrustrate kapag sa mga further sa mga future na figures na ito na pwedeng gawin ni Medicom para sa Mayfex lines. Yun yung talagang magpapasaya dito. And yun, siguro dito katapusin yung third highlight natin, given ayun nga yung height niya, yung scaling ni Bane. Okay, unahin na muna natin sa pag-record ko itong height check. So, ganito na nga diskarte ko ngayon. Bale, almost vanilla post pa to, bagong kuha, hindi man natin masyadong nagagalaw. And yung gantong view na natin, almost tama na to. Medyo inaral ko rin yung pagtitilt ng camera. Pero ayan siya mga Japars, makita nyo yung sa mata pa lang niya, 7-inch na no? So, almost palo talaga ng 7.5, pero surely, mas matangkad talaga siya sa 7-inch. So, ganito katangkad si Bane. Alright, sa pagka-compare sa ibang figures, unahin natin pagkumparaan syempre yung ka-series niya, no? So, yung Night Crusader Batman. So, kitang-kita nyo talaga ang liit na Batman, no? So, baga yung usual. Diba si Batman 6.5 nga So, dagdag 1 pulgada pa to si Bane na almost 7.5. So, ganyan siya. Okay, pangalawa natin pagkumparahan, pero last na sa Mayfex. So, yung Captain America Winter Soldier, no? So, ano na to? Malaki na nga talaga to si Cap. Ang pinaka-review pala kasi dito, medyo mahaba yung leg na joint kasi mahaba rin yung style ng ulo. So para medyo pamantay yung proportion niya, hinabaan din nila yung leg joint. Yun yung nagpapahaba rin dito. Although malaki rin talaga yung body niya. Pero ayan, pag sa eye level, medyo hindi din talaga accurate itong lente. Pero almost abot siya dapat yung top ng ulo niya, yung mga medyo patingan or nasa dulo ng panga bago magtenga. Pero
ang laki pa rin talaga ni Bane. So, okay, ganyan siya. Okay, next to scale. Ito lang naman ipagkumpara natin pag dito sa SB Action na Into the Spider-Verse na figures, Spider-Man Noir. So, alam ko to sino, matangkad na rin to eh. Hindi ko rin maalala sa nireview ko, pero dapat 6.5 din to eh. Kasi pag yung kasama yung top of the hat niya, parang pantay niya kanina si Captain. So, pero ayun, ang layo pa rin talaga pag pinagtabi na. Medyo pag dito si Captain tsaka si Noir, pag magkatapatan na sa mata, I mean, compared kay Bane, onti na lang yung lamang. Medyo parang isang daliring pinagdikit mo yung hinlalaki sa hindi liit. Parang ganito. I mean, hintuturo. Yan na lang yung lamang. Pero pag dito kasi sa lente, parang medyo mahaba pa eh. Kaya hindi kasi nga ganun accurate yung siguro yung lente ko. Pero kaya ganyan siya, standing beside Sentinel SB Action Into the Spider-Verse na Spider-Man Noir. Okay, next to compare, tatlong magkakasunod na SHF to. Pero ngayon, si Kaiju number 8. No? Kaiju, malaki na rin to eh. Pero halos pantay-pantay. Captain, si Spider-Man Noir. Ito si Kaiju, at least alam ko ganun din. Pero yan, ganyan siya. Pinapantay against Bane. Alright, next na pagkumparahan natin. Which, ito yung pinaka-excited akong maikumpara. Pangalawa na lang yung kasunod. Pero, yan. Against, or standing, si Bane standing besides SHF na Across the Spider-Verse, no? Ayun nga, na Spider-Man 2099. So, ito si 2099, onting-onti lang, lamang ni Bane, na onting-onti lang. Siguro ano na lang talaga, ilan na nga ba yung sunod na linya ng sa ruler, ng inch, pag sa inches level, sa inch level, gano'n na lang kaikli, or dalawa. Talaga, kit din, na pumantay pala hindi ko kasi kabisado rin height nito ni 2099 eh, pero akala ko medyo mas tatangkad si Bane, pero hindi, ang ganda, pantay lang siya. So ayan siya. Okay, last natin pagkumparahan na SHF. Di ko datansya to, matagal ko na rin kasi nasilip to. Let There Be Carnage na SHF Venom. So ayan siya, ang tangkad talaga pala ni Venom. Wala naman si Bane ang nanliit. Parang si Bane naman ang kulang ng parang 2 lines, 3 lines ng yung inch pag sa ruler against dito kay SHF Venom. Very cool pa rin. At least kayang makipagsantukan ni Bane sa size pag compare dito kay SHF Venom. Alright, second to the last na pagkumparahan natin yan. Medyo surprise ako sa inyo mga Japarms. Bane is standing besides Figma na Hulk. So based to sa Avengers Part 1 ng movie. Nandun yan kinuha kung alam nyo rin yan sa Figma. So, kompleto naman yung main heroes doon eh. Pero ayan siya. Mas malaki pa rin pala talaga si Figma. Akala ko magkasimpantay lang to. Which is sa height nga rin kasi alam ko 9-footer to si Hulk eh. Pag na siya nag-transform sa Hulk. So, ganyan. Pero kaya din makipagsuntukan ni Bane. Unti lang yung lamang na dito. Mas malaki lang talaga yung braso kasi ni Hulk yung buong lapad niya. Pero ayan, ganyan siya standing beside sa Figma Hulk. Okay, last na pagkumparahan natin, sobrang laki pala talaga din ng Storm Collectibles. So, Tekken 7 King, Storm Collectibles, ganyan siya. So, ibig sabihin, pag Storm Collectibles, 9-inch pa pala to halos ba? Or basta 8 point, sure ako 8.5 pataas kasi dagdagan mo ng onte, 8 na dapat si Bane. Malaki-laki pa rin talaga si King. So, ay ganyan din siya sa totoo. Ito medyo pag gantong matangkad na kasi yung lente, inaabot niya yung pantay. So, almost tama yung gantong view. Matangkad talaga si King, mga Japarms, compared pa, or kahit sinong ganito kasi normal height ng Storm Collectibles. No? Kala ko medyo papantay din. Iba talaga yung Figma Hulk tsaka itong mga Storm Collectibles compared kay Bane. Pero pag sa mga normal na 6 inches, malaki talaga si Bane given nga na 7.5. Okay? So, inch siya. So, ayan na yung mga pagkumparahan natin. Pag dito kay Bane. Okay, lang tayo, mabilis na sculpt viewing. So, ito pala, ang isang ma-highlight din natin ay pagdating sa sculpting, madaling i-point yung pinaka front ng neck kapag tanggalin na lang ulit din natin. Unahin ko muna. Handahan na lang. Para hindi din mahila yung kamay. Oops. Wait lang. Okay. So, pag yung neck, meron din palang highlight dito at least. Dadaanan natin sa sculpting ngayon na, ito, parang pag yung mismong batok ay may sculpt na parang naka-zip, parang zipper yung style nung at least maskara niya pag doon sa likod. Ibig sabihin, parang ang laki ng muscle niya ng batok to the point na hindi totally sarado yung maskara. No? Pero ibig sabihin, yung exact 180 degree niya dapat, yun yung pinaka
harap ng leeg. At, kumbaga hindi tayo totally maligaw kung nasan yung Adam sa apple, yung harap ng pinakaharap na leeg. So, ayun lang, pang check na pang tapat mo siya or pang check kung talagang tama yung posisyon ng leeg mo. Okay, so yun yung leeg. May effect ng mga, kaso sobrang liwanag ano kayo, pero kita niya pa rin, ay sa screen ko kasi maliit eh. Kaya meron siyang balahi-balahibo effect. Okay, yung mga hair dyan. So ganito, shirt lang, sandal type lang pala to siya, no? Sando, tapos hindi basta kumbaga parang yung pang wrestler. Eto sobrang define tuloy yung muscles ng mismong chest tsaka yung six packs niya. Then yan sa braso, so may pinaka mga kunyari effect ito, ano ba tong black band na to. Then ganyan sa kamay, very good sculpting dito. Meron lang din siyang gloves type na ganyan yung design. Okay, then siguro banggitin ko yung belt. Yung belt, another piece din siya which nagpapaganda dito din. Malaki talaga. Mga Japons kasi malaki nga rin siya, no? Hindi ito yung si Bane, hindi ito yung usual na parang belt. Sino pa ba may mga belt na figures ng Mafex, medyo malaki to. Then separate piece, tapos since tinanggal ko nga yung protective plastic nga din dito sa torsos na meron sa upper tsaka sa baba, so hiniwalay ko naman siya. Medyo madaling hiwalayin to or hindi nakakatakot kasi malaki nga to, so solid kahit yung mismong mga ball joints doon. So, ang napansin ko yung dito sa belt, may pinaka-lock siya doon sa na nakapin, pero parang glued na. Kumbaga, ito yung magagalaw mo yan. So, hindi siya totally connected sa briefs, pero hindi rin siya like yung parang nakahang talaga. So, may lock yan dito. Napapansin niyo, kumbaga, parang siya, naka-lever doon. Dito kasi talaga yung may glued, hindi na yung nagagalaw. So, ayan. Ito, hanggang dito lang yung pwede mong Ayoko naman masira, baka nga glued siya. So, hindi ko na totally din pinwersa. Pero ayan, i-review natin dyan. Then, yung pinaka-briefs niya, style. Then, eto, maganda rin. May sculpting na parang may mismong hapet yung damit na pants niya to the point na may sculpting siya na parang masikip yung dating. Tapos, kusot-kusot. Okay, then, yun pala. Kahit yung sa likod, mapakita, i-bend natin na maganda yan. May, DC trademark, meron siya. Okay. Then, ganyan na lang naman sa paa. So, ganda rin. May sculpt na ganyan. Very good talaga yung sculpt. Then, boots. Sa boots, may DC nga ba dito? Tingnan natin. Wala na siya. Walang trademark or logo ng DC dito. Ayan, ganyan naman yung magiging overall sculpting review natin dito kay Bane. Okay, diretso sa articulation. Yan, pag sa ulo nga, dahil yung leeg yung pinaka may movement, pag nakita nyo na nagagalaw maigi yung leeg din, no? Pero given na pag sa ulo, pag patingala, dahil maharangan nga nitong, medyo alam nyo na naman yan sa mga iba na may XP na sa Mafex, kapag mahaba yung buhok or sa case nito, yung buhok ay plastic din talaga or solid na plastics. Sorry na lang po. Ayan. Dito kay Bane, dahil maharangan naman itong tubo, hanggang kanya na lang yung kaya niya magawa sa tingala. And hindi rin naman kasi masyado siyang intended for tingala, which okay lang. Then, ang kinaganda, malaking tulong parang yung mismong tilt ng neck dahil malaki nga rin yung mismong leeg niya. So, pag mas mahaba, mas kumbaga, ramdam mo yung naitutungo niya, nagagawa ng articulation point ng kung saan mang direction niya gagawin. Sa case natin ngayon, sa tungo, which ganyan. Okay? Then, syempre, hindi na magagawang mag 360 ng pihit, pero kaya pa rin naman ng todong kanan kaliwa, at least pag ganun yung gawin nating style. Then, onting tilt, nakakagawa pa naman, pero hindi nga rin totally, medyo parang baka maharang ng pag sa part na yun, pero yung normal na tilt ng kanan kaliwa, kayang-kaya nito. Okay? Mabilis lang tayo dito kasi walang masyadong special pagdating sa arms movement. Maganda pa rin naman. Okay? Ayan, kaya pa rin yung gumawa ng ganyan. Mas mataas yung nagagawa ng kanan. Okay, so jointed dito na usual, butterfly joint, thigh swivel, okay, bicep swivel, okay, then syempre double elbow joint, okay, medyo malaki lang din talaga yung
mismong forearm sa bicep. Okay, pero double elbow joint pa rin naman yung pinakagamit. Same naman. Kumbaga, pag dun sa kanan kasi nga, walang tali dito. Ngayon ko lang ito baba natin. Pero ayan, double elbow jointed naman din talaga. Pero dahil medyo malaki talaga yung parehong forearm and bicep, hindi na masyadong natutupi. Unlike ng mga usual na payat-payat lang. Okay. Pagpaharap na crouch, crunch, ay medyo mahaharangan din ng style ng belt yung pinakala, pero hindi naman din nga parang pambali-bali pose to si Bane. So ganyan yung kaya niya at least. Pero pag pag pabaliktad naman, ito naman yung tatama din doon. But I mean, yung kasi kita nyo rin yung bukol na, di ba? Pag pag tatama na rin siya. So, mga ganyan yung kaya niyang gawin kapag straight. Okay. Next na lang, syempre yung leg movement. Tingnan na lang natin kung ayan, medyo maganda na kaya niya ng almost nawa 180 yung split. Diba? Ganda ng split niya. Then, tas medyo loose nga siya doon. Double knee, of course. Okay. Diretso na natin dito muna para hindi siya parang balik. Okay. Ayan. Then, sa paa, yung mismong joint dito, alam ko hindi na to talaga mapihit. I mean, ito, wala tong, hindi to pinned na bilog para mapihit. So, static yan. I think, hindi ko talaga tinatry. So, hindi na to mga Jaforms. Yung mismong, parang paa movement. No? Kapag parang taas ang toe, taas ang pinakadaliri, hindi talaga siya intended para sa mga ganong posing. So, parang ganyan na lang. Yan, tuwid na yan. Then, kapag pagpababa, ganyan naman. So, parang ito yung tuwid. Onting-onti lang yung degree na magagawa ng point of articulation niya. Pero, it's fine. Then, syempre, meron lang din namang toe or yung daliri na hinge na parang ma-articulate siya ng ganyan. Kaya pa rin naman. Okay. So, ano pa ba? Siyempre, kaya pa rin at least mapihit ng onting tilt ng ganyan, onting tilt din ng ganan. Kasi, I think, hindi ko pa lang din nagsisili, pero yung joint naman yan ay yung parang single joint na, tapos syempre bilog to the point, ay pwede nga matilt ng ganyan. Paa, pwede pa rin ng ganan. Pero hindi na naman din siguro magandang gawin yung, lalo kung posing, yung mga saktuhan lang siya. So, ito naman yung magagawa ng movements din neto ni Bane. Okay, accessories na tayo. Mabilis lang to kasi maunti nga lang yung accessories niya. Ito na, isang nagtatanging faceplate, then ilan nga ulit silipin dito, 5 extra sets ng hands, so pairs ng hands. So, dito sa faceplate, so ganyan lang sculpting niya, pero ang pinaka-style niya or design niya is, pa siya, kumbaga medyo nanlilisik pa yung mata compared sa normal, kumbaga mas maliit yung pula neto. Pero yung default naman kasi is galit na rin yung style na. Pero yan siya, mas maliit lang yung nanlilisik o nakasquint. Then yan yung gilid pa sa kaliwa nun or kung sa kanan niya mismo. Pero kaliwa natin din. So, ngayon, ipakita lang din natin. Pero ito naman yung pinakalikod niya. At least may sculpting pa rin. May label ba ito dito? Wala na eh. Baga, yan na siya. Okay. Yung natatanging extra faceplate. Okay, yung pagpakita natin ng mga kamay ay simula sa taas ng shell pababa. Okay. So, una to, kumbaga, yung mapansin nyo rin naman yung default ay naka-closed fist na kamay pag sa figure. So, yung first extra accessory ay yung, ito na sa tingin ko ay yung relaxed hand. So, sculpting pa rin na may kada kamao ay may silver or ano man yan. Tapos, may pinaka pala siya, may butas yung sa part ng bandang gitna ng kamay. Tapos, sculpted ng ganyan. Good din naman, pero simple pa rin. Kumbaga sa yung ibang detalye, pag dito kay Bane, ganito lang pala yung pinakakamay niya. Okay? Okay, pangalawa, na device ko, na pauso ko, I call this the pedicure hands. Pero kumbaga ito yung parang chopping hands, naka-chop, or parang yung flying Superman. So, meron siya. Okay? Ganyan, style niya. Okay, pangatlo, nakaturo yung hintuturo or index finger, pointing hands.
Okay, pang-apat, grabbing hands or yung may ready dakmain. Okay. Okay, ganyan, dito yung likod. Okay, so pang-lima ay parang pinakabuka. Relax pa rin ba talaga to? Or ito dapat yung pinaka-relax, but yeah, mas buka siya kesa dun sa unang-una nating ano. Kumbaga, ito rin parang padakma na rin naman, pero mas padakma kasi talaga yung bago to. Okay, yun ang sa accessories, no? Okay, so sa remarks natin, closing remarks na rating and closing thoughts. So, again, or banggitin na natin muna yung rating. Para sa akin, perfect 10 to. Perfect 10. Dahil lang din, malaking factor yung nagawa na nga neto ni Bane or ni Medicom dito kay Mayfex, pauna kay Bane yung mga characters or maging gumawa ng figure na ang characteristic ng physical ano niya, yun nga ng physical yung para sa height na ikukumpara sa pag literal, pag sa ibang characters ay malaki. So nagawa nila to na normal nga nila ay 6-inch figure na, so to si Bane nakita natin na almost scaling sa 7.5. So, yun yung malaking factor para maging perfect siya para sa akin. And cool na cool talaga rin naman. Kumbaga, well, syempre mas malaki, mas madali magawa yung mga joints. Pero, since na-maintain nga rin naman nila, okay. And madali-dali na nga gumawa ng skull pag malaki. So, kumbaga yung effect nga nito mga punit na to, sisiw na yan kung tutusin kesa sa mga normal nilang 6-inch, 6.5. Pero, given na siya ngayon naging starter and nagawa sa figure na to, and cool pa rin naman talaga overall, kaya nagagawa natin or na nire-rate ko ng perfect 10 ito. So talagang masaya na magkaroon nito, and yun nga rin kasi biglang nagkakaubusan nito ngayon mga job forms kahit sa job sites ubos to so tingnan na lang natin kung baka magkakat ba pag sa local sellers natin, kasi ako nga imported ko to from Japan. So sana makakuha rin kayo yung mga nakapag-pre-order sa sana wag kayong makat and para nakahawa kayo nito and ma-own nyo nga and malaro nyo. Pero yun siya, yun talaga, and yun, nakakapagbigay ito ng pag-asa na yung dapat nga mga malaki-laking characters kapag yun nga sa literal na kumpara sa normal na ikukumpara mo sa yung mga usual height na characters ay dapat mas malaki. Ito na, naging hudyat si Bane and kumbaga inopen niya yung pinto para hindi na tayo mangamba ngayon nga kay Hulk, at least kay Sabretooth. Wala ko masyadong maisip sa sa DC or sa kahit ibang line. Siguro pwede nga rin yung Venom na live action ng Sony kung magawan man nila na hindi na siya totally imposible na dapat malaki-laki yung mga figures na gano'n, and hindi ka katulad na itong yung napakita natin si Venom and si Thor na pag kinumpara nga sa iba dapat matangkad sila pero nagiging so hindi okay na dapat itabi mo sila sa kapwa Mayfex. Maganda pag mga solo picture lang kasi yun nga hindi ma-highlight yung pagiging maliit nila kasi nga ang pinakahabol mo yung figure itself, pero pagdating na sa part na ikukumpara mo siya sa kapwa Mayfex figures niya lalo, or kaya siguro pa ibang 6-inch action figure lines ay maliit nga. So, yun. Ito yung nagpapasaya para sa akin talaga na magandang nagawa sa figure na to, kaya mataas yung rating ko dito. And, perfect na nga So, yun siya. Ano pa ba na masabi natin dito? Ayun, kahit umaunti lang yung accessories, no? Okay pa rin naman kasi intended naman to si Bane na lalo na magawa lang yung iconic na comic na yung mga poses na meron nga rin dito sa official pics, diba, yung binuhat si Batman, tapos parang ano man tawag sa wrestling move, kasi parang wrestler yung dating niya, diba, yung ibabagsak yung likod from parang binuhat, tapos tama si Batman sa isang tuhod, no, yung parang mapapaluhod, so ganon. So at least magalaw lang yung maraming positions na gagalaw yung kamay, as in nga meron 5 sets tayo or 5 pairs tayo ng hand accessories, no, pero kahit na yun lang yung accessories niya, buhat naman talaga nung overall lalo na yung height ng figure, pero yung kumbaga sculpting and all pa rin ng figure
ay na-maintain pagdating dito kay Bane. Kaya, mataas na mataas talaga yung rating natin. Perfect yung rating natin. Okay. So, okay. Yan lang. I think tapusin ko na dito yung review natin ng video na to. And kung nag-enjoy din kayo and malaking tulong sa inyo to, pakitulungan din ako. Malaking tulong sa akin naman pabalik yung kahit pag-like ng video na to. Okay. So, yan lang. Salamat sa panonood ulit mga Joporms. Kita-kits tayo sa susunod na video.